butang, I'd rather have Jesus at konting uhaon usab. Gusto ang kinabuhi nga di lang kay reliyon ang naata mamanang ginapraktis sa kalibutan, ginatudlo sa kalibutan. Human sa imong or apart sa imong enjoyment, apart sa imong pagkinabuhi, kinahanglan nga naa kay reliyon. Okay? But that is plainly wrong according to the Bible. Nga naman, you rather have Jesus. Halag mawala sa imong tanan basta kay naa kay Kristo. Amen. Ephesians ta karon. Ephesians chapter 4. Ephesians 4:15. Chapter 4 rather, 14 to 15. Gandam na ko kuan, sige lang kapuspon na tong parable sa ni. Na parable of the unmerciful servant on data. Doon nga sa simana pagbasa na ko aning passage sama pa sa giingon sa daghan nga magwawali, the Lord impressed to me ani nga mensahe. Ako ang pagkadalon nga mensahe karon nagauluhan og becoming a stable Christian. Amen. Becoming a stable Christian. Kabalo mo sa daghan nga mga kaiglesiyahanan o kinabuhi sa mga anak sa Ginoo, magtotoo karon nga panahon prevalent kayo nag-exister gyud ning ginatawag nga unstable Christianity or unstable nga relationship diha sa manluluwas, no? And you know what, many a times kining pagka-unstable sa usa ka magtotoo diha sa iyahang manluluwas is nagahinder sa daghan nga mga butang sa kinabuhi. Relationship diha kang Ginoong Hesukristo, and that will cause us a problem sa relationships sa uban. Nagakos kini nga mapugngan ang pagpakaylap sa maayong balita, nagakos kini nga ang buluhaton sa Dios mamahimong stagnant. So as Kristohanon, isip mga magtotoo, kinahanglan gyud nato mamahimong stable. No? Dili ta mamahimong unstable. Kung tama ba ko, pwede ko ninyo i-correct para sa mga science majors. Ang element nga uranium, mo na siyang ginagamit sa mga nuclear bombs, no? Nga elemento, it is very, ngon pa nila, unstable. Tama ba, Brother Janelle? Kung tananin mo ng mga elements daw, di man siguro makita sa microscope, no? Mga elements na yung mga stable o unstable elements. Tama ba? Element ba na element? Okay, table of elements. And uranium is one of them. Describe na sa science as sige og lihok, luhag, uyog. So, ilahan na ang i-process, amot kung purify ba itawag gihapon na, into something na mas stable. Para into a plutonium, no? From uranium to 34 ba ito, unsa tong number niya, ilahan ang i-process, no? 238 into a much stable nga elemento na nadia karon ang plutonium. And kanang mas stable karon nga plutonium, mas dali na siya i-handle para himuon nga nuclear bomb, or kung dili man nuclear bombs, nuclear reactors, everything that is nuclear. But kung mayon yung nuclear, hadlok, no? Kay very destructive. Very explosive. Kabalo ba mo? China ba? Tama. China ang naay ginatawag karon nga hydrogen bomb. The only nation pa lang daw claiming nga naa sila ay hydrogen bomb. I believe ang US na nagunay lahalang ginatago-tago. I believe I. Okay? But China publicly claims nga naa sila ay hydro bomb. And kung i-compare na to, ang nakita naman yun na to nga explosiveness na nasulayan sa nuclear bomb, no, is dito sa Nagasaki o Hiroshima. Tama? Kadto nga mga explosions is kaya lang mo erase og isa ka syudad. Ang mga nag-exist karon nga mga nuclear bombs is
kaya mo erase og multiple cities. O 10 times, 20 times bigger sa explosion nga nahitabo sa Nagasaki o Hiroshima. Mo nang careful ang mga kanasuran sa paggamit sa nuclear weapons. Ato yung extend gamay kining example. Nindot man ganahan kay kung mag-research, magbasa-basa. Ang delivery method nila na missile, manang tawag nila nga intercontinental ballistic missiles, ICBM. Unya, kana nga mga missile na ay karga nga multiple warheads. Yung kag warhead, nagabit-bit og nuclear weapon. So, naay uban nga ICBMs na idala nga 20 warheads nga pwede mo target og 20 different cities, no? And the thing there is dili kung unsa ka impressive ang pag-launch na gikan sa silos, gikan sa submarines, gikan sa eroplano, but ang makaingon ka ang gina-focus gyud ana is ang after effects sa pag-deliver ani, which is the explosiveness, the destruction that it can cause. From an unstable element, nga uranium, into plutonium, nga stable, and hangtod di na siya i-detonate, magpabili na siya nga stable, pero kung gamiton na siya, it is very explosive. Sa to ang kinabuhi Kristohanon, unta, ingunahan na ato ang proseso. Dili nga mangbuto tayo sa isa ha. Okay? From an unstable nga luwas nga tawo nga mamahimo tang stable ba? Kaya ang unstable manggod, di ba, uranium di siya magamit effectively. Yun naman, unstable. Murag bata ba nga na ay dili na siya diferensya. Unsa ba other term anang mga ADHD, luhagan kayo? 9 special needs. Okay? Kinahanglan sa nimo siya i-control bago nimo siya mapasunod. The same usab sa atong kinabuhi Kristohanon. Bago ta mahimong mapuslanon explosive sa buluhaton sa Dios, kinahanglan sa nato mahimong stable, grounded, rooted sa ato ang pagpangalagad. Dagan manggod kayo karon, naga-exist ang ilahang pagka-Kristohanon 1 week, the following week dili na. The following month, nag-exist na po isip Kristohanon. The following year, dili na po. Nakaroon, lig-on diha sa iglesia, pagpangalagad, present, ugma, dili na po. Again, this is not a take. Sa ingon na nga attitude sa Kristohanon, sa anak sa Diyos. It's just that there are circumstances, masabtan man yun problems, trials, even ourselves, nagahinder ka na to, sin, but if kita stable, magpabilin yuta diha kang Kristo. Amen? So I want to preach to you this morning, becoming a stable Christian. Di ka mangante. Di ko pwede mo ingon, pastor naman ko, stable na ko. Kung di ko magbantay, mabalik ko sa pagka-unstable. Mabita na ang plutonium, confine yun na siya. Ginabutang yun na siya sa kung asa dapat siya nga makontain. The same with us. Mamahimo lang ta nga ma-contain, mapuslan, ma-regulate ang gamit sa atong energy kung kita magpabilin diha kang Kristo. Mahimong grounded, rooted sa iyang pulong. Kaya kung kita naa diha kanunay sa kalibutan, nagakinabuhi para sa kalibutan, dili sa kalibutan, para sa kalibutan, kita mahimong unstable, pataka lang tag buto, pataka lang tag gamit sa atong energy. Atong gina-waste ang ato ang kinabuhi. So here, mga kaigsuonan, sa ingon ini gani nga tragic condition sa daghan nga kinabuhi sulod sa iglesia, the problem is not actually salvation. Dili tungod kay dili paluwas or luwas unya bag-o pa lang nga nangalagad. No, it's not salvation nga naga-cause og instability. It is the purpose nga ginabutang sa kasing-kasing. Amen? Kay kung ang tawo nga luwas, dunalay purpose sa iyang kaugalingon, na iyang gibutang sa iyang kasing-kasing, I want this and this, para mapuslan ko sa pagpangalagad sa Diyos, mamahimo yun nga moabot ang ginatawag nga stability diha kang Ginoong Hesukristo. By the way, ako ang usbon. Ang kaluwasan nga gihanyag ni Ginoong Hesukristo, gihatag imuhang nabatunan, human nimong gisaligad siya,
sa imuhang kinabuhi, ang katuyuan na dili lang kay para luwason ka sa impyerno. Dili lang kay para luwason ko sa impyerno. And to tell you, yes, doon na impyerno. Okay? And ang tao nga di mo salig kang Kristo, dito gid padulong. Bisag unsa pa kabuutan, bisag unsa pa ka manginatagon, bisag unsa pa ka matinabangon, bisag unsa pa ka kahingamigo, kung wa kay Kristo, Jesus Christ ay mong kinabuhi, dito kay padulong ang tao. And salvation, mga kaigsuonan, is musalbar kanimo gikan sa impyerno. Pero dili lang kay gikan sa impyerno. Gisalbar usab ikaw sa kaluwasan gikan sa buhat sa sala. And we know nga ang sala o pagpakasala will cause instability. Dili stable. Okay? So our goal is mga Kristohanon, mga kaigsuonan, is dili lang kay langit usab. Di naman ko padulong sa impyerno, padulong na ko sa langit, maghulat na lang ko kanus amo balik sa Ginoong Hesukristo, kung moabot man ang kamatayon sa kuha, langit man gyud. Dili na mao. Okay? There is a process human sa kaluwasan. God wants us to mature. Okay? Kasi pinaka-baby na to dre, si Isay. I believe si Brother Mark, si Sister Tana, di yun sila gusto nga si Isay magpabilin nga baby. Di po sila gusto nga si Isay mudako or kalit mahimog 20 years old. Mong ruwi gani, paspas kay mudako. Si Prisya pod. Ha? Mo bless na, mudawat nagkamot. Ay lang kargaha kay mong hilak. Mangila. But we don't want nga itong mga anak, murag teleport sa oras, o ning hamtong o kalit. Dili mo na ng pagkakristohanon nga, human kang naluwas, paabot na lang kag langit. There is a stage sa matag aspeto. And the purpose, or ang padulungan dapat na is maturity. Amen? So, malipay na ko karon kay naanak ko'y masugo sa una, mag-away man mi Brother Jinel. Okay? Ba't ganahan mo ko magsugo-sugo? Klamo po si Carla, napisag dola lang ko kayo. Anak manggugo. Basta mo, ako po'y matrabaho para sa imo. Sige. Acts of love daw ba? Acts of service. Servisyo po ko ninyo. So si Rose, sugoon ako, malipay ko. Kunin mo yung lamig na water, kunin mo yung shoes ko, bisag magyaw-yaw na siya. Paggawasan na niya, ano man yung husband mo nanay, oy, sige sugo. Okay? Mapuslan naman. Dili pare, I'm not saying atong anak ato alang himuong sulugoon nga mapuslan. When I say mapuslan, nanay mahimo, nanay kayang himuon. Tama? Para sa panimalay. Okay? Masugo na nimo maghipo sa iyahang mga dulaan. Si Isay, si Prisya, di pa man gyud ni masugo. Pwede ba nimo ingnon si Prisya? Paglungag dito day. Ginana ba nimo Sister Gina? Wala. No? So we want maturity. And the same with God sa atong kinabuhi. Okay? Gusto makita sa Dios nga wa pa ta diha nakaabot sa langit. Kasi gusto mo na sa langit. Ako ra, ay ayaw sa. Mientras wa pa ta sa langit, we want to be a mature Christian individual para sa kahimayaan sa Diyos. Para mahimotang mapuslanon. Amen? Diha sa iyahang sa pagpangalagad kaniya. And here, Ephesians siya sa kung unsa nimong gihatag ang imong kinabuhi para sa pagpangalagad sa Dios. Kung unsa ka kamatinud-anon nga nagabarog diha sa pulong sa Ginoo. And when you say stability, mga kaigsuonan, that only means one thing, not perfection. Okay? When the Bible speaks of perfection, that is maturity. Okay? When the Bible speaks about stability, that only means one thing, consistency. Consistent ka ba? Okay? Na ako'y nahibawan. Tao, maayo siya, epektibo siya sa iyang ginahimo. Patrabahoon mo siya, hawd siya. The problem is, inconsistent. Pag di siya ganahan mo trabaho mo liho karon, di po siya. Okay? So that's the problem with many Christians. Inconsistency. Parang dili mo abot diha sa place of maturity, which is also stability, mga kaigsuonan. Amen? Amen?
Doon na gyud ako kayo nga kalainan sa kinabuhi Kristohanon nga naga-react lang o sa naga-remain. Okay? A reactive Christian is pag naa siya sa mood, kani, sige, mualagad ko sa Ginoo. Sige, kani. Wa ko'y problema, sige, ingon ini. That's a reactive Christian thinks. But a faithful and remaining Christian is naaman siya sa kapitos, naaman siya sa kahayahay, naaman siya sa problema, naaman siya sa pagsulay, di matarog. Ingon pa ang kanta sa kalibutan, the man who can't be moved. Balo lagi ka na, pastor. You should be a man who can't be moved, diha at tubangan sa Diyos. Para sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Amen? So point number 1 this morning, mga kaigsunan, the reason nga nung dili mamahimong stable ang usa ka taong luwas is, or ang problema is the spiritual instability. That's the problem. Spiritual instability. Look at verse, magampo ta. Basahon na to. Sorry. Ginoo sa magin. In the name of Jesus, I pray. Amen. Ephesians chapter 4 rather. Sigug 14. Ephesians chapter 4, before we go to our first point. Of the saints, for the maturing, let me reword. Wala ko gininilisan ng Biblia para mas no? For the maturing, perfecting of the saints, for the work of the ministry. Na ay buluhaton nga dapat trabahoon. Ang makatrabaho, makalihok lang sa buluhaton sa Diyos is ang anak sa Diyos. And dili lang kay bisan kinsa nga anak sa Diyos, ang mature nga anak sa Diyos. The same sa panimalay. Ang baby, di pa gyud na siya makalihok-lihok. Mapuslan sa mga buluhaton sa balay. Ang mapuslan sulod sa buluhaton sa balay is a mature person, individual, nga kayang mubuhat, na ay kayang himuon, perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ, till we all come, in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God. That is our standard, that is our aim point, mga kaigsunan, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Okay? So atong finish line, mga kaigsunan, ini kalibutan sa atong maturity is the fullness of Christ. Okay? Verse 14. That we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Mga kaigsunan. So point number 1, the problem of spiritual instability. So here in verse 14, makita nato nga kita, that we are henceforth no more children. Dili gusto ang Diyos nga magapabilin ta nga bata sa pagpangalagad. You know what? Ang proseso sa kaluwasan ni singon ini, from a newborn babe, mo na ingon sa book of Hebrews, or Peter, Hebrews, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Maong ginapatutoy, ginapadidi ang bata sa gatas para mutubo, para mudako. And the milk that we have, isip mga Kristohanon, is not kung unsang imuhang makayang himuon. Many think nga ang milk sulod sa iglesia, sa pagpangalagad sa Diyos is ang kaya ni mong buhaton. No. The milk is the Word of God. Ang matagos sa kanato, nga naluwas, bisan pang dili luwas, nagkinahanglan sa pulong sa Diyos. Kay sama sa usa ka bata, kinahanglan na to gatas. And makatubo lamang kita spiritually, pinaagi sa pulong sa Ginoo. You will never expect a Christian, a saved person nga mutubo kung sige lag Facebook sa balay. Kung magsige lag basa og mathematical equations, mag-solve og mga problem sa physics, di ka mutubo spiritually. You will only grow spiritually, mga kaigsunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. And the purpose of growing kay para di ta magpabilin nga bata. Muna yun sa Ephesians 4:14, that we henceforth be no more
children. Si Apostle Paul, mga kaigsunan, the Holy Spirit, wala niya ginakondemn ang pagkabata. In fact, Jesus Christ loves children. But instead, ang ginapakita din ni Apostle Paul, mga kaigsunan, is ang immaturity sa daghan niya mga Kristohanon. We, henceforth, nagpasabot niya na ang luwas na nanadiha kang Kristo, dili angay magpabilin sa pagkabata. Kundili, mudako, mutubo. Ang bata, way buot. Tama? Tama? Hindi ta gusto tawagon, tiguwang na lang, way buot. Muraging unini ba? Ang balaan ng Espiritu. You know what? Anak ka-creative akong hunaw na magbasa, ganiko. Kung aning sarcastic po ning balaan ng Espiritu sa hayoy. Tarong lang pagkahanay ba? No? Mga malilikot na isip. Ako daw, kung ako nagbasa, i-apply na ko sa ako ang kaugalingon niya. Ano yun ako ni pagbasa? Wala ko ginawa sa mga Bible, ha? Gari, kay ikaw luwas naman, na anak kay buot. Therefore, ang balaan ng Espiritu gusto nga dili ka mamahimong tiguang na lang unya way buot. Ang gusto sa Ginoo magbaton tag buot. Henceforth be no more what? Children. Ang mga bata, dali ra gyud kayo ma-influensyahan. Balik na po mga kidnapping sa mga bata. Batayan na to mga kabataan. No? Daghan na po og mga di maayo nga ginahimo sa mga kabataan. Bantayan na to mga kabataan. Why? Ang mga bata is very fragile. Weak physically. Dali lang mailad, tagani mo kindi, aliday, kuyog ta, mamalita, bisag ganing mga batanon, dali ra po gani may impluwensyahan, no? Di lang kay batanon, tanan, basta di magbantay, no? Children, mga kaigsunan, easy to be influenced, easily offended. Okay? Si Ruin, si kalaban kayo dire. Di na ko ingon. Yang tatay. Okay? Dali ra ma-offend ang mga bata. Christian nga, nagpabilin nga bata, dali ra ma-offend. Pastor, wako ni mo kikumusta. Wa man lang kaniadto sa balay. Ngunini. Di na ako masimba. That's a child. Ato, na po na pastor. Sige na, simba na ta. Gusto ka spaghetti? Gusto ka sa front seat? Gusto ka, padoon ta ka sa tubangan? Di na ko nahimuon. Ako man, dire ka, lingkod, tudluan ta ka. Ana akong style of parenting. Suko, jugo kayo, kasampang kong Carla May. Pero ma-realize ko, murag harsh na po kita, bawiyon na po na ko. Anong gusto mo? Suko na po siya. Kikipakaon na po tamis. One way or another, naman tayo pamaagi sa pag-spoil. Pero pag-abot yun sa pagpangalagad, mga kaigsunan, a child, bata pa sa pagpangaladali, ma-offend. Kayo na itong giingon ni Pastor. Di na ko masimba. Easily discouraged. Ay, problema na po. Easily impressed. Ay, kaya mga kaigsunan, that's the trait of a child. And you know what? Dili gusto ang Ginoo magpabilin ta sa ingon ana nga estado sa itong kinabuhi. God wants us to be mature. You know what, mga kaigsunan, ang emotion-driven faith, iyahag yun ng ilisan ng truth-driven conviction. Dili gusto ang Ginoo nga ato ang pagtuba base lang sa kung unsa atong emosyon. Sige mo dawat ko ang Ginoong Hesukristo kay nahadlo ko sa impyerno. Unya mo tinud-anay mo ko nga nisali kang Ginoong Hesukristo, pastor. Pero ugma na ko'y problema, ugma na ko'y bayronon, ugma na ko'y kinahanglan nimon. Di na lang kumusunod sa iya. That's emotion-driven faith. At kung magpabilin taniya na bisag unsa pa kadaghan gipaslak na natibok Biblia sa tong hunahuna, pero emosyon ang ato ang ginapadagan sa tong pagtuo. You know what? Ang kamatuoran, ang conviction, mamahimog yung mailisan. Anang bata, hindi gusto ang Diyos nga malimta na lang nato ang tanan. Amen? So isip mga Kristohanon, kinahanglan nato magtubo. Magtubo lamang gayud kita pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dili kay weather ang ato pagpangalagad sa Dios nga kung naa gani circumstansya maluya ta, kung sunny gani simba ta, kung ulan-ulan gani di ta mo simba. Ano gani nga mga klase nga kinaya? Again, this is not pagpanira or what, but that is emotion driven faith. Moody ba? Lain ra ba ng tao nga moody, no? Di na lang ta makaistorya sa to asawa pero lamig pitkan. So ko alam mo mga asawa. And mga kaigsunan, instability makes believers vulnerable.
Kung unstable gani ka, vulnerable kay ka. Okay? Tanawa, same verse, 4:14. Tos, ingon pa sila, ang mga Ilonggo, ang nagsulat daw sa Bible, Ilonggo. Si Paul daw Ilonggo. Ilonggo mo. Tos, to and fro. Okay? Tos, to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Okay? You know, mga kaigsunan, kini nga movement is delikado. Nga naman, paling-paling ba? Paling-paling. Di ta gusto magpaling-paling ta. Di ta gusto mamahimot ang tumbleweed. Kabalo mo na, amot na may tumbleweed rin. Basta sa mga prairies dito sa US, na, mga Oklahoma, mga Texas, na yung mga tumbleweed. Diba, makita naman ako na sa salida, sa Wild Wild West. No? Kaya ganyan, magdigid-ligid, di ta ganahan na. Ano man, kay bisag sa dalon sa hangin, mapalid. Gusto na to muratag punuan nga ligon, kawayan nga ning gamot. Okay? Nga bisag unsaon og hapak-hapak sa unos, kuso-kuso sa balod mangroves, magpabilin nga gabarog. Amen? We don't want to be children tossed to and fro sa bisan nun sa nga doktrina. Ang bata nga Kristohanon, ang unstable nga Kristohanon, tudluan mo nagbisag unsayahan ng dawaton. Mo ba? Parihara man ining ingon ining reliyon sa Baptist. Pastor, parihara day ang saksi ug ang Baptist. Parihara man sila Bible, King James. Guy, muro na nimbawat akong balahibo. I'm not. Oya, dugay na ba itong kapangalagad? Dugay nang naluwas? I will not name any names, pero very concerning na ingunana ba? Dili gani ma-identify ang tama sa mali. Why? Kaya nagpabiling nga bata. Ang Diyos dili gusto nga ingunana ang kinaiya sa iyahang mga anak. Kinahanglan ta mamahimong mutubo. We should be grounded. We should be spiritually rooted. Amen? Dili ta spiritual drifters. Na natudlo karon lalami lagi ni sa dalunggan nga doktrina. Murag mo uyon ang akong kasing-kasing, diri sa ako be. Unya naka diha sa nimong doktrina, pastor og doktrina sa Ginoo, diri sa ako. Kay kini nga doktrina na ay libre nga pamahaw, na ay libre nga paniudto lisuda pod. Okay? Di nato ikambyo ang doktrina nga sakto sa Dios sa kung unsa ato makaon, ma-ingest, madawat sa tumbulsa. Di ka bayaran, higalegson, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, ayahang mapagtulunan. And God, mga kaigsunan, nga nag-desire sa imuha nga mamahimo kang stable diha kaniya, kaya kang pakanon. But my God shall supply all your needs. Amen? Yun know, mga kaigsunan, karon mag-scroll kay Facebook, daghan na kay manggawas ko ng mga AI-generated, no, nga mga religious materials. Nindot ba basahon? Nindot ay makakuha yung pagtulunan. But here's the danger. There's a danger gyapon ni ana. Kay daghan na pod kay karon, magsalig na lang ana. Ala, nakabasa ko, gwapo lagi ni nga quote, i-share na ko ni be. Di na matog simbahan kay ang simbahan na nasa Facebook. Except sa mga live stream nga, sa mga kaigsunan nga sa layo, mamugin nang naatay live stream. Para sa di ka na limitasyon sa pag-adto sa simbahan. But if you will entrust your life diha sa AI-generated nga materials, yes, gikan sa pulong sa Ginoo, mamo nga nang tawag karon nga social media theology. Ang social media, ang Facebook, lahi na sa simbahan nga kung asa ka ma-feed og tarong sa pulong sa Dios. Unsa man nimo nang isa ka paragraph, duha ka paragraph, ikunik-kunik nimo. Mura na puding imong doktrina. May na simbahan nga malingkuran, stable ka, rooted ka, grounded ka, kay ma-feed ka sa sakto. Amen? Mura ka ng birthday party ba? Ganahan ko magkaon-kaon, magtindog, pero di ka mabusog. Imong busog kay taphawra. Busog ra ka sa hangin, sige istorya. Kaya sige sa kanang mulingkod yung ka, mukaon kay sakto. Right? So mga kaigsuonan, every unstable believer is vulnerable. We don't want to be vulnerable Christians, mga kaigsuonan. Okay? And dali ra kay ma-impress. Gwapo lagi ni siya nga magwawali. Gwapo ang naong. Kanina lang ako ang itudlo. Lain man to bugason naman kay to mong pastor. Sa una, hamis man kay to. Okay? But na akong bugas. Ighan man.
Number 2, a root. The root, mga kaigsunan, the problem is instability. The root of instability is a divided heart. Tanawa, James chapter 1, verse 8. James chapter 1, verse 8. Hey, kalami pa unta, magwalig daghan. Ang 11:20, kaduol. James 1 verse 8, a double-minded man is what? Unstable in his ways. Kristohanon, luwas nga tawo, kung imong kasing-kasing nga ni divided, 50% para sa kalibutan, 50% para sa Ginoo, di gyud ka mamahimong stable. 70% para sa Diyos, 30% para sa kalibutan. Divided gihapon, di gihapon ka 70% stable. But God wants us to be 100% stable diha kaniya. Amen? Lain ba nag-utok na, lain ba ng tao magsigusabo sa bang utok no? Nagsabot na mo karon, nausab. Adto ta lakaw taon niya, Brad. Ulan man, ugma na lang. Ugma init na po kayo. Sunod semana na lang, kasamok ba? No? Seems pagpangalagad sa Ginoo, di naman usab-usab. Ay? Lahat po nang, kay maon, diri ang ako ang nadakaan, diri na po ako ang pakamat niya. Nunya, kung kabalo ka nga mali na, ay po panggungis diha. Okay? A stable man, mga kaigsonan, is di gyud siya gaduha-duha. Okay? James exposes, mga kaigsonan, the internal conflict sa tawo. Okay? Nga ang tao nga double-minded, duha gyud na una-una ba? Ang loyalty dili lang kay para sa isa, naapoy para sa usa. Okay? Bana, asawa, itong loyalty sa itong bana, sa itong asawa. Ang mamahimong bana, ang mamahimong asawa, pagtuon na mo ni anak, karon pa lang. Okay? Para pag-abot sa panahon, di na magsigig duha-duha. Kanta na lang sana, dalawa ang puso ko. Oy! Sa pagpangalagad sa Ginoo, unsa na yun sa kalibutan? One heart. One mind. Amen? Ang root sa instability is a divided heart, mga kaigsunan. You know what? Instability, wag yun na nagsugod sa behavior. Kabalo mo, asa na nagasugod? Kasing-kasing. Saka dere. Affections. Kung unsa mo ang passion, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, you know what? We should let God control our lives. Duway mawala sa imo kung pasagdan nimo ang Dios nga mo kontrolar sa imong kinabuhi, dugangan pa kaniya, panalanginan pa kaniya, lipayon pa kaniya. It's just that di ta malipay ba sa mga butang nga iya sa Dios kay nga naman lahi naman natong kalipay. Ha? Di na ako ganahan sa imo, wala ko'y kalipay sa imo. Unsay rason? Kay lahi na ang imong kalipay. Di nakaganahan mo ato sa iglesia, di nakaganahan mo kanta, di nakaganahan mo basag Biblia, di nakaganahan mo ampong, ano man. Ang imong kalipay na sa Netflix, na sa YouTube, na sa malipay man tana, pero temporal rana. You want a lasting joy? You want lasting enjoyment? Pangitaan na sa Diyos. Makaplagan na sa relationship diha kang Ginoong Hesukristo. Di gyud KJ ang Ginoo. Igalayson timan Di gyud KJ ang Dios, mga kaigsonan. Divided priorities create unstable living. Lisod kay nang duplikara ang imong kinabuhi. Kinabuhi ka para sa kalibutan, kinabuhi ka para sa Ginoo. Ato bang kadre mao nimong naong para sa kalibutan, mao nimong naong para sa Ginoo. Why not stand for God? Usaray mong naong ba? Dili murag ako na lang, ako ang himong example. Dili gusto ang Ginoo nga dire na ay sungay. Unya dire na ay halo, angel og dili gusto ang Ginoo nga ingon ana akong kinabuhi. Okay? Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta human sa kaluwasan para sa iya og diha lang ka niya. Yes, naata ni ini nga kalibutan. Pero di ta magkinabuhi para sa kalibutan. Nagkinabuhi ta ani nga kalibutan pero dili para kuha ninyo? Kuha ninyo? Naata ani nga kalibutan pero nagkinabuhi ta para sa Diyos sa Ginoo. Amen. Okay?
one set of conviction sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao nandire, di kita mag-divide. Pastor, di ko kauyon sa imuhang ginatudlo. Nga naman Brad, dire, nga naman sister, istorya ta. Sige daw be, probahe daw sa pulong sa Ginoo. If you can convince me, sige, ato ang pwede na to, i-bend na to. Pwede ba i-bend ang pulong sa Ginoo? No. Magtinabangay ta nga mahiusa kita sa doktrina. Amen? Para malikayan ang divisions. And if there's someone who wants to divide the church, unya mali ang pagtulunan, we should all be united to kick that person out. Pwede din na, pastor? Pwede. Ingon ang pulong sa Ginoo. Unless siya willing mo repent o magpailalom sa kung unsa ang naa sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen? Kung ako, mutudlo na diha kaninyo nga wala-wala ang kaluwasan, sipa ako ninyo, literal. Pastor ta ka, pero manghod ka na ko, unya mali mong ginatudlo, iya sa demonyo. Iyampo ta ka. Ayaw lagsipo ka. Kaya naaday tunglo ang pastor. Ay, ba? Wala, oy. Wala. Gikuha na ta sa tunglo. But here's the thing. Magkahiusa ta diha sa sakto. Amen? Amen? Divided priorities create unstable living. Katulo mga kaigsunan, the path. You want to be stable, kani ang sunda. Look at Colossians chapter 2. Paspasan na to. Colossians chapter 2. Uy, 15 na, 5 minutes. Verse 6, the Bible says, as ye have therefore received Christ, the Lord, so walk ye in Him. Verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Okay? So, diri na ito makita mga kaigsunan, if you want to be stable sa pagpangalagad sa Ginoo, you should be rooted and grounded diha kang Ginoong Hesukristo. There is nothing wrong sa pagka-baby. Pero ang problema, 5 years old na lang, o niya, baby gihapon ang batasan, doon ay akong problema. 7 years old na lang, o niya, pang 1-year-old gihapon ang batasan, doon ay akong problema. 20 years old na, o niya, 5 years old pa ang ginapakita ng batasan, there's a very big problem. Again, there's nothing wrong sa pagkabata, pero ang problema kung magpabili na lang ang bata. Okay? Naku, nakita nga video. Amot, nakita po siguro ninyo na. Kining kawayan na, pwede nimo itanom. Liso. O niya, it will take 5 years ba to? Bago mo sprout ang dabong. Kaya ang kawayan, before siya mo gawas, iya sang ikatag tanan ang iyahang ugat. Mudive sa siya, glalom kayo, mukatag sa siya nga naman. Kay paggawas ana sa iyahang dabong, diretso na na. Ingon pa si daddy kaniya to, tig-abis siya og dabong des panabo. Part-time daw niya kay nagikalot bulawan ang mga hapon. Makita gyud daw nimo ng dabong ga turok. Kung imuhang tanawon. Unsay nakakita ana? Pero mutuob ako kay paspas mo gyud mo turok ng kawayan. Ha? Yun na usab dapat kita Kristohanon dili kay daghan kayo. Oh, tanawa ko. Gwapo kay ko tanawon. Banal kay ko tanawon. Limpyo kay ko tanawon. Pero pag-abot sa pagsulay, hugaw kay kong tanawon. Lord kay kong tanawon kay wa na diha kang Kristo. Instead, na ginatawag nga loki, no? Sa dirty look gud ta. Mo naman daw ng gwapo nga ang bagong definition sa gwapo ron, dirty look. Pero nangugat ba? Nanggungis. Di matarog. Bisag unsa nga doktrina, bisag unsa nga pagpangaway, bisag unsa nga discouragement, bisag unsa nga problema, magpabilin sa pagpangalagad diha sa Dios. Nakakay nakasumpake, nakakay nakalaban sulod sa iglesia ay gundang. Pabilin. Ayusang kasing-kasing. Ayusang relationship. That's stability. Sulod sa panimalay ng Kristohanon, ay mo panglayas kung mag-away mo. Oy, Paul Pastor, bitaw tinuod, ayusa. Mga anak, ay mo sig panglakaw, wa ko ganahin mo pa, wa ko ganahin mo ma. Kinaiya man na sa kinder, mangluod. Ayusa.
Stable. Amen? Same sa pagpangalagad sa Diyos. And stability, mga kaigsunan, is only formed through repetition. Amen? Mamahimo lang yun kang stable kung balik-balik nimo na-ingrain na sa imong sistema ba? Na? Ang pagsimba, kung natisok na sa imong kasing-kasing, di na ginamawala sa imo. Kung naalas mo una, bisang pag na kay gipang-agian, pero mingawon yung ka. Mangita yung kag panahon. Basta naalang yung kag panahon. Tagay panahon. Basta naalang yung ko, ani nga kwan. Tagay yung panahon. Musimbag yung ko. You know what? That's the introduction or that's the start of stability. Kanunaya. Amen? You know, mga kaigsunan, magpabilin ta. Repetition. Dili na to ilisan. Just repeat. Sa kung unsay mo makita, das pulong sino. Pastor, balik-balik na lang man ang Bible. Ka na ba yung nagigingunog? Sige lang ingon. Si Pastor sa wali, ha? Hello. Ka na ba yung sige gingunog? Balik-balik. Kung sa may makuha naman ang Bible, sige lang balik-balik. Ni tulo, 5 ka verse, why na memorize? Balik-balik, kaya ang verse na hibawaan dyan, 316 raman. Pila ni ka pages, pila ni ka thousands, pila ni ka millions sa words. Dapat ba million? O letters na lang para makalusot. Balik-balik ko na to. Kanta? Ay, ka problema, okay na hibawaan nga kanta sulod sa simbahan. Simba balik! Makatuon ralay kag balik-balik. Roy bitaw, di pa man nakabalo mo. Basa. Si Clay, kabalo ko. Si Kaling, naana po ni sila maham nga mga hymns. Why? Balik-balik madungog. Sharing the gospel, maulaw ka. Sige lang. Mabitaw na gisugot ta. Kuha, I encourage you to kuha gospel tracts. Ihatag ganun. Balik-balik, ma-develop ba? Mamahimo kang stable. Kamatuoran, padayon ka magabarog das kamatuoran, mamahimo gyud kang stable ya. Padayon ka sa kanunay magalakaw das kamatuoran, diha kang Ginoong Jesucristo, mamahimo gyud kang stable diha mga kaigsuonan. Many people right now, they crave for new revelation ba? Unsa kaya ang gustong ingon sa Ginoo sa ako? Dagan ba yung nanang Kristiyano no? Pag mata sa buntag, unsa may gusto ipahimo sa Ginoo sa ako oy? Kaligo, panot kaon, panot bras, unya adto pangitag trabaho. Work. Panahon sa Domingo, panahon nga abre ang simbahan, alagara siya. Ampo ka, basa ka, di ka masigaw. Unsa may gustong ipahimo sa Ginoo sa kanya, wa ka pangonsulta sa iyang pulong. That's wrong. Okay? Don't crave for new revelations. We'll stick with this old book. This is an old book with an old truth. And kining old book with an old truth will transform your life. Amen? Kung naay bagong Biblia, gumawa na, scam na. When I say bagong Biblia, ang content ha. Pwede man na to, pag nagubang nga to, kailangan yung ni Bible, ako ni pa-rebind ang cover. Pero naay bagong nga Biblia ba? Para sa mga babae lang, para sa mga bata lang, diloy, para ni sa tanan. Amen? Number 4, mga kaigsunan, stability. Point number 3, stability comes from roots, not excitement. Stability is formed through repetition. Number 4, the result, mga kaigsunan, tanawa, speaking the truth in love. Tanawa, Ephesians chapter 4, verse 15, speaking the truth in love. Stability, das pagpangalagad sa Diyos, mga-produce good o balance nga bunga. Yung ganun yung mga kaigsunan. Kung truth lang kanunay ang imuhang ginapairal sa imong kinabuhi, mamahimo kang harsh, mamahimo kang proud, mamahimo kang destructive. Kung may kamatuoran, ikaw, dili ka ang kabalo sa kamatuoran, ako rin tama, di ka, impure ka, wakay authority. Mamana, kung magsige lang po ka og love one another. Ang delikado po diha, magsige po kag compromise, bisag sala na kay love one another. It must be balance, mga kaigsunan. Truth and love should go together equally. Dili kay bugat ang kamatuoran, yat ang gugma. Balance lang. Amen? When truth and love, mga kaigsunan, imuha ng isahon, one thing is sure, unity, maturity, magagawas gayon na.
Paghiusa o pagtubo. The signs of stability. Gusto mo? Sinyales sa stability, mga kaigsunan, sa pagpangalagad, not easily offended. Dili na dali masilo. Kaduha, not easily shaken. Wala, unsa man tong isyu akong nadungog, pastor, murag lain lagi to. Murag wa naman ko'y gana ani. Ay, no. Ngayon na lang tambag, kung na immorality diha sa iglesia, o niya, dili ka makabarog, kay di na kaya sa imong conviction, go look for another church. Ay, okay. Diha, ramanggod ko nga simbahan, o niya, nakasalaman ng pastor, diha, discourage ko. No. That's not maturity. That's not stability. Okay? Not easily distracted, not constantly reacting. Okay? Yan ang mga kaigsunan ng stable nga believer, dili yun na kinahanglan ng constant validation. Ay? Dili yun na siya need of constant attention. Salamat, bago ninyo, no? Kay, dili mga KSP at mga kaigsunan. Sa una, nagyod sa simbahan. Di lang nimo malaman, no? Di na nimo na makita sunod adlaw. Ang problema pag yun, na mo dito lang sa Faith Central Baptist Church ra, siya ingon anak. Pag-abot sa lain simbahan mo, kapag nga napakita. Sa maning dagat atong giautingan, oy, paligoon man ninyo, anay nga parte mang lubuga. Ito ano, pero lain man paminawon. Ay. Sa maning pansit, di man ni espesyal. Wa man ni bula-bula, wa man ni daghang subak. Repulyo ramay. Ayaw. Not easily distracted. Not reactive. Amen? Again, speaking the truth in love. Stability produces growth in others. Maninindot nakanindot mga kaigsunan. Pag stable ka kasi pagpangalagad sa Ginoo, maka-apikto gyud ka sa uban. Ang epekto nga imuhang mahimo is gina-uplift ni mga uban. Di man siguro kaganahan sa tanan nga desisyon nga gihimuan ang tawo, di man siguro kaganahan sa prinsipyo ang tawo, pero tungod kang Kristo, tungod kay stable ka, mamahimo gyapon nga panalangin sa iya. Maningkamot gyapon ka nga mobarog sa kamatuoran og sa gugma. Kung stable ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan kag amigo. Nga naman, di man kaganahan nakikaaway. Storya ra ka anak pastor bitaw, maningkamot ta, mabarog diha kang Kristo. Truth defines what we say, mga kaigsunan. Love defines how we say it. Bantay ta mga kaigsunan. And lastly, mga kaigsunan, doon nagyoy warning ang pulong sa Ginoo may tungod instability. Again, God wants us to be stable. He doesn't want us to be unstable. Last verse for this morning, Hebrews 13:9, and then we will end. Uy, but time gid gamay. Gamay lang man. Hebrews chapter 13 verse 9. The Bible says, "Be not carried about with the diverse and strange doctrines." Tanawan ni. "For it is a good thing that the heart established with grace, not with meats which have not profited them that have been occupied therein." Sayon diha, be not carried about with diverse and strange doctrines. Di ta gusto magpaling-paling ta. Okay? I'm not saying nga baptist ray sakto. No. Ang Biblia ang sakto. Kung makakita kag baptist nga iglesia nga nagasunod, ngayon daghagali kay sa baptist. Mautan ako sa inyo, daghagali kay baptist. Kung papiliyon lang ang tao bago naluwas, di ko ng baptist. Nga naman. Kini nga mga tubag, nadungog po na ko ni sa uban. Kay daghag bawal. Okay? You know what? Dili man na sa baptist. Iya man na sa pulong sa Ginoo. Gina-restrict lang ta sa Ginoo sa kung unsa makadaot sa tuwa. Gabi, nag-BP ko. Ay, sample na punta. Last na yun Nag-BP ko akong dugo na about 149 over 128. Suko si Carla, tanawa, wala naman po kayo inom-inom, mugamlo dipin, nagparat naman po ka. Ano ko siya, bagura man ko nanilhig sa gawas. Marason jud.
Nilig bubida ko sa gawas, arins. Awat anawa ron, makalingkod ko taod-taod, mag-BP ko, normal na po nagbalik. Wajod na sipyat ang monitor. Balik na po dog BP sa ulitaw. 118/78, siguro to? You know what? Bahala nang mag-fluctuate na ito ang dugo. Inom lang taga-amlodipin, Nonoy. Basta kayo di magsig-fluctuate ito ang pagpangalagad sa Diyos. Amen? Guard your influences. Guard your mind. Guard what you input da sa mong kaugalingon. Guard who shapes your thinking. Amen? The Bible should shape our thinking, mga kaigsoon. And in conclusion, naabay makapairog sa imos pagpangalagad sa Diyos pagabot sa mga sirkumstansya. Unta ang tubag, wala. Naabay makapatanggal sa imo diha sa pagpangalagad sa Diyos pagabot sa financial problem. Unta ang tubag, dili, wala. Pagabot sa problema sa panimalay, pagabot sa problema sa bisag unsa, pagabot yun sa panalangin, unta magpabilin ta nga stable diha sa pagpangalagad sa Ginoo. God is not looking for perfect Christians. God is looking for mature Christians. Amen? Mga kaigsonan ng tanan, nga unos, tanan, bagyo, tanan, problema sa itong kinabuhi, mula bayra. Yes, ang kusog nga hangin usahay, mura tag mapaling ba? Sige lang taganaw, sige lang tag sandig. No? Pero di ta maibot diha kang Kristo. Kabalo ko ang kinabuhi di sayon. Lisod. Okay? Ito napay definisyon nga mas lisod pa sa lisod, mao nang kinabuhi sa tao. Pero mas mulisod yun ang kinabuhi sa tao kung dili rooted, grounded diha kang Kristo. Amen? Kaya mga kaigsuonan, stability is not a drama nga gihimo lang sa Biblia. Stability is a truth nga kinahanglan natong ikinabuhi sa matagusan nato ka mga kinabuhi. If we'll just remain stable, that's pagpangalagad sa Diyos, you know what? One day, it will be worth it all. Okay? Di ko kabalo sa lyrics ng kanta, Pastor. Di ko kabalo sa tono na Pastor. You know what? One day, I believe, pag-abot na to sa langit, manganta ta na, it will be worth it all when we see Jesus. Niagi kag kalisdanan, niagi kag unfaithfulness, niagi kag pagka-backslide, niagi kag tanan kabuang, pero naa ka diha kang Kristo. Magpabilin ka, mubalik ka diha kang Kristo. Makaingon na ka one day, it will be worth it all. E nun ta, dili lang kay dito sa langit ta mukanta na, diripod sa yuta. Mintras nagakinabuhi ta. Makanta na ba? Bisag na tay problema, dako kayo tong bayronon, ginatubang, dako kaya tong mga kanta ta, bisag gatulo tong luha, it will be worth it all. Kalamihan ha? Kaysa sa magsigitag, Amen? God wants us to be stable. Mga kaigsuonan, di ko mamahimong stable sa pagpangalagad sa Ginoo kung wala mo. First of all, kung wala ang pulong sa Ginoo. Di ko mamahimong stable sa pagpangalagad sa Diyos kung wala mo. The same mo sab kaninyo. Di mo mamahimong stable kung wala ang pulong sa Ginoo, kung wala ang kongregasyon, o kung walay pastor na motudlo sa kamatuoran. Ang ina yung tanan sa pagtindog, mag-aampo ta lang sa katapusan. Ginoo, salamat o Diyos sa imong pulong, dalaygon ikaw sa mong kinabuhi. Amahan, mga problema sa kinabuhi o Diyos mo, abot yun. Di na mo na malikayan, but Father, I pray nga ikaw magkatabang sa patagusa ka na mo, nga mamahimong stable, diha kanimo, di matarog, di matayog sa matagusa, nga luwas, nagasalig da kanimo. Father, I pray nga ikaw mo'y ligon sa kanunay. Tabangi o Diyos kami sa among mga problema ginadala. We have battles nga gina-face sa matagusan namo ang mga kinabuhi, but Father, I pray nga ikaw mo'y tabang ka namo nga makanker kini. Sa mga pagbulag-bulag karon nga kabuntagon, hinaut nga ikaw o Diyos mo'y magagiya ka namo, magahatod ka namo nga safe and sound sa matagusan namo ka mga papaulian. Bubuhi padayon kami o Diyos sa imong grasya, kaluoy o pagpanalangin. I pray, Father, ikaw magadasig sa imong kanakan sa ilahang pag-uli sa matagusan la ka mga panimalay, ang kalipay, ang kadasig, baon-baon sa matagusan mga kasing-kasing. Aron mamahimo kini o Dios nga galimenton namo sa pagpangalagad kanimo sa pagkinabuhi kanimo sa matag adlaw.
Dalaygon ikaw sa among kinabuhi. Panalangin ang offering nga gibalik sa mga kanakan. Panalangin ang mga kamot nga nagauli diha kanimo. Lord, thank you for everything nga imong ginahatag. Thank you for everything nga imong gihimo na para kanamo. In the name of Jesus, I pray and I commit all of these things. Amen o amen. Mayong udto sa tanan, lamanuhay mo igsoon sa pagtuo.